Yo, what's up? So magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. So ayun, ayan, nagbabalik tayo ulit dahil galing tayo sa bakasyon mga kapiskada. So ayun nga, panibagong update, panibagong vlog na naman at panibagong content mga kapiskada. At dahil malakas talaga at marami sa ating mga kahabis yung mga nahihilig sa pag-aalaga ng beta, dumayo tayo mga kapiskada dito sa Parañaque para bisitahin tong shop na to. At yun nga, introduce sa inyo na kung saan makikita nyo yung mga imported, yung mga quality beta na sobrang ganda. Grabe guys, talaga na-amaze ako sa mga kulay at sa gaganda ng mga beta na dito. So ayan, tara silipin natin to mga kapiskada. Let's go! So yun mga kapiskada, na isang magandang araw ulit sa inyo. At by the way, pakilala ko muna sa inyo yung owner ng EB Beta. Ayan, si Sir Paulo Jericho Wane. Ayan sir, bati ka muna. So yun, magandang umaga mga kapiskada at welcome ngayon sa ating EB Gallery. Yun, so grabe. Ito guys, hindi ko masasabi na shop din siya kasi gallery nga, di ba? Kung makikita nyo guys, ayan oh. Set up pa lang, makikita nyo. At yung laman mga kapiskada, grabe. So dito, marami tayong nabibisita ng mga beta farm, mga nagbi-breed, no? Pero dito, yung mga makikita natin dito guys, is more on imported betas. Ayan oh. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga klase ng mga beta niya dito. From dito, meron siyang mga collection ng beta. At dito lang ako nakakita mga kapiskada na kung saan yung size ng beta is talagang ang lalaki. Ayan, dito yung mga giant size na beta niya. Ayan, itong rack na to. So mamaya, aalamin natin yung pricing ng mga yan, kung magkano yung mga pricing. Tapos meron pa siya rito, ayan guys oh, yung mga ibang giant. At kung mapapansin nyo, dito ayan, mababa pa yung mga tubig dahil ito is talagang mainit-init pa. Na Sir Paulo, mga bagong dating to. Bagong dating, kapon lang sila dumating guys. You know guys oh, so ito, abang-abangan nyo yan dahil baka mamaya may mga kumindat sa inyo dito kung anong klase yung mga beta na makikita nyo gaya nito. Ayan oh. Yan. So yan. Tara. Silipin natin kada. Dito nga yung makikita natin is from Thailand galing to. So unahin na natin. So dito sir, mga ganito kagandang beta, magkano yung pricing nito? Copper Koi, nasa 950. 950. At speaking ng pricing nito, gaya ng pinapakita natin lagi. Sir, kapag tumawad sila or discount. Pwede. Oh my God! Wow! Yun, grabe. Ayan yung inaabangan ng mga kabiskada natin dito na kung saan eto guys, yung mga nabibisita natin, may bisyo na tayo kay sir. So bali, eto sir is, anong strain to sir? Copper Koi, yan. Copper Koi na HMPK? HMPK. Yan. So eto, pare-pares ba to lahat HMPK? Lahat yan. Pero yung pricing magkakaiba? Magkakaiba. Ay, itong Copper Koi parehas, except dito sa ano. Ito, ang ganda na ito. Multicolor na candy. Magkano yung pricing na ito? Nasa 850. 850. So, ayan mga kapiskada. Mamaya ibibirol ko sa inyo yan. Ayan, oh. Tingnan nyo naman, guys, oh. Grabe, sa kulay pa lang, intense na intense, oh. Yan. So, dito talaga, guys, yung mga quality beta at saka yung magagandang beta, talaga dito nyo rin din makikita. At yan, located lang to sa Parañaque, mga kapiskada. So dito alamin pa natin. Ito rin mga pares din to, mga koy. Pares lang. Yun. So 950 tong mga ganito. Tapos dito pagdating tayo sa hapon sir, ito Dumbo Ear. Yung Dumbo Ear nasa 1.2. 1.2. Negotiable pa to. Yun, mga negotiable pa. So lahat same price sila sir. Same price lang sila. So dito 1.2 kahit anong kulay. Except dito sa dalawang to kasi malalaki yung size nila eh. Consider ko na sila as giant talaga. Okay. Ito guys oh. So magkano nag-range yung pricing nito? Yan nasa 1.5 to 2K yan. 1.5 to 2K. Pero negotiable pa naman yan mga kapiskada. So pag pumunta kayo dito, kayo na lang mamimili kung ano yung kulay, kung anong klase yung bibilin yung beta. So tumatanggap naman si sir ng walk-in sir, tama mo ba? Iyon. So message na lang kayo. Oh, mas maganda para kayo na rin yung makasipat kasi guys dito talaga oh. Ayan o guys, sinabi ko marami tayong nabibisita ng mga farm pero dito ang gaganda ng beta. Yan, so baka may mga kumindat sa inyo dito. Tapos dito sir, same lang ng pricing sa baba, sa taas. Ito, ano to, Galaxy Koi, nasa 850 yung price niya. Galaxy Koi, 850. Ayan, etong half moon na ano? Platinum White. Ito, Platinum White. Magkano? Ayan, nasa 1K yan. 1K. Tapos etong ganitong kagandang ano? Half moon din. Anong strain to? Nemo. Nemo naman to. Magkano yung pricing nito sir? Sa 1K rin, 1.2. 1,000 to 1,200. At ito pa. Yan, Candy, yan, 1.2. 1.2 Candy. Na half moon na. Candy half moon. Yan. Ayan oh, grabe naman guys oh. Ito same lang ba sila ng ano? Same lang. Ayun, Candy half so. moon yan bro. Yan. So kung mapapansin nyo dito guys, ayan oh. Gaya na sinabi ko, mga bagong dating lang to, kaya kinukondisyon pa ni sir. At napansin nyo, medyo mababa pa yung mga tubig na nandyan. At sa mga makakapanood din,
kung may magtatanong sa inyo, bakit ganito yung mga kulay ng tubig nila, sir? Ayan, yung mga tubig na yan, sobrang importante nila pag paglalagay ng ketapang or talisay extract. So, sobrang ganda pang pakondisyon ng tubig. Yun. So, baka kasi may magtaka bakit ganito yung kulay ng tubig. So, ito nilalagyan to ni sir ng ketapang or yung talisay extract. So, para mas maganda yung kondisyon ng tubig at saka antibacterial na rin. Ito, ganito. Yan o, i-flare natin ng konti ito. Sobrang ganda na ito guys. So, magkano yung ganito sir? Yan, nasa 1-2 yan. 1-2. Anong strain ng beta yan? Candy. Candy din, ayan o. Zoom natin, ayun guys o. Ayan o. Medyo mahihain pa ng konti yan kasi nga galing pa ng biyahe yan. Stateside pa galing pa ng ng Thailand. Ayan o, medyo mahihain pa sila. Ayan o. Ayan na, galit na. Ayan o, nanggigigil na guys o. Oh. So, ang pricing ulit sir is 1,200, tama ba? Basta candy. 1-2 lahat. Grabe oh. Ayan. Same lang sila sir ng price. Same lang, since both sila candy. Ayun, pares lang candy no. Grabe naman yan. Yan rin yung favorite strain ko pagdating sa akin. Oh, dito naman sa baba, sir, anong mga strain ng beta mo nandito? Yan, may mustard gas tayo. Yan. Ito, mustard gas. Ayun. Magkano yung pricing yan sir? Nasa 1K yan. 1K. Pero yun nga, lahat dito negotiable guys, kayo na lang makipag-usap. Pwedeng tumawad, wag lang sagad ha. Kasi iba tumatawad, grabe. Mas lamang pa yung tawad sa bibili. Pero so dito, pwede naman tumawad, wag lang sagad yun. Guys, ayun, marami kayong pagpipilian dito. So hindi lang yung mga makikita nyo dito, HMPK, Half Moon, ayan. Tapos dito naman sa kanyang rack dito, so bali, ito yung mga personal collection na ni sir. Ayan. Mga pinagsimulan ko na beta. Kung paano siya nag-start dito, yung mga kinulection niya muna. So, ito sir, ito yung mga local na to, may import ba dito? Hindi, pag collection ko, nagsusupport ako sa mga local farmers natin. Okay. So, ibig sabihin, so, ito may mga iba't ibang breeder to ng mga pinanggalingan. So, yun, so support lang din. Tapos, makikita natin dito sir? Ito. Brown tail na mustard, yan. Parang ngayon lang din ako nakakita na ito guys Check natin to. Ilang born rin. Pero ito yung mga hindi mo na to binibenta no? Ayun, so simula unang beta. Grabe din to guys Dito naman guys, ito sa rack na to mga kapiskada. Gaya na sinabi ko, first time lang ako nakakita ng mga ganito kalalaking size. Grabe Gaya niya no. Tingnan niyo guys, ito yung mga giant beta niya dito. So may iba-ibang kulay din. Ayun Grabe. So sir, dito sir, sa mga ganitong giant na beta, mga magkano nag-range yung pricing ng mga to? Yan, nasa 2.5 hanggang 3.5, depende sa size. Ayun. Depende pa sa station, sir. Depende sa size. So, ibig sabihin, ito for example, may mga mas malaki pa dito. May mas malalaki pa dyan, mga 9 cm, 8 at 9 cm. 8 to 9 cm ang talagang sizing nila. Ayun Yan, kita nyo mga kapiskada So, nag-range ng pricing nito from 2,500 to 3,500. Yan, guys Pero quality naman kasi kung makikita nyo kulay pa lang, ito gaya nyo guys Nemo. Ayan So ganun din, may mga iba't ibang strain din sila dito. Ayan Yan. So kayo na lang talaga mamimili. Pero ito sir, may nilalabas ka ba ditong female sa mga giant mo? Female meron naman, meron ako dito nakukuha na female galing Thailand. Yun, so PM nyo lang si sir. At lalagay ko yung link ng kanyang page dito. Alam nyo na kung anong gagawin. So check nyo yung page niya. Ito. Ayan sticker pa lang napakaganda. Ebi Beta, check nyo mga kapiskada. So ayan, dito silipin natin. Tapos ito pa yung mga ibang giant na nandito. Ayan, kinukondisyon pa nga dahil nga galing pa sa biyahe. Pero sir, napansin ko dito yung mga size ng tank ng giant mo is talagang mas maluluwag compare dun sa mga usual na nagbebeta, di ba? So dito may mga 2.5 ka rito sir. Anong importansya ng mga ganitong kalalaking sukat ng tank? Ang minimum requirements ko, kunyari, pag first time na mag-keep ng client ko ng giant, ang recommended ko, minimum 2.5 gallons. Kasi mas malaking swim space para sa kanila, mas maganda. Oo, yun. Kasi malalaki sila compare sa mga maliliit na beta, regular beta. So, ito ngayon lagi natin pinapaliwanag guys, once na mag-hit kayo. Kasi usually, ang mga beta or yung mga ganitong isda, di ba, minsan nalalagay din yan sa mga small tank, di ba? So, pag ganito kalalaking size ng beta nyo, mga kapiskada, ayan For example, ito yung mga giant size. So, mas maganda rin talaga maglalaan kayo ng medyo spacious na tank. Ganito, 2.5. Ayan.
Para at least yung swimming nila na pag-iikutan dyan is talagang mas maganda rin, makaka-flex sila na maganda. Maunat yung fins. Tapos napansin natin, eto sir, dito may mga ano na to bubbles na bubble nest, bubble nest. Pag ganito sir, ano bang sign yan sa mga baguhan? Ibig sabihin yan, ready to breed, pati condition na sila. Pag nilagay mo sila sa mga show tank, nag-flare agad yan. Iyon. So ibig sabihin, ito na yung mga sign guys na pwede na siyang i-breed at condition na yung kanyang pangangatawan na yan guys. So bali, dito sir, sa dami ng mga tank na nakita natin dito, tuwing kailan ka rito nag-water change? Once a week ako. Once a week? Yeah, Ilang percent yung water change natin? 50% pag nagpapalit ako ng tubig. 50%. Tapos, kumbaga, yun nga, anong ginagamit mong pang additional na bukod sa talisay na pang condition? Asin. Pati minsan nagdodrop rin ako ng Vitagold. Iyon. So, yun yung mga ginagawa ni sir dito para may mga idea din tayo. Kasi usually, di ba, kapag nag-keep ng beta, okay na yung mga basta pakainin lang minsan. Hindi na basta na i-groom ng maayos. Pero since ito, mga imported siya, talagang kailangan mo paglaanan ng oras to dahil yung presyo pa lang makikita nyo guys. So kailangan talaga alagaan natin. Dito naman mga kapiskada, ito yung mga small tank niya dito. Ayan o. Ito naman yung mga regular na beta natin. So dito meron siyang candy pa rin, half moon. So same lang nung price niyan dun sir, 1,200. 1,200. So ayan, etong super red na sir. Ito super red ko nasa ano lang siya, sa 800. 800. Ayan o. Yan. So guys, gaya ng sinabi ko again, dito may mga iba-ibang klase na mga beta. Kayo na lang talaga mamimili. At yun nga, mas maganda kung mag-walk-in kayo para makita nyo at masipat nyo ng personal yung mga beta nya dito. Ayan o. So may mga super red, candy half moon, ayan. So bali dito mga kapiskada, may napansin din ako dito itong mga Lucky Bamboo. So sir, para saan ba yung mga ginagawa mong ganyan? Ba't may mga ano sila? Yung mga Lucky Bamboo sticks natin, yan. Dinalagay ko yan kasi good for filtration yan. Mga natural filter na. Gamit lang yung mga plants. Tanggal rin ng ammonia. So yan, isang magandang idea din to mga kapiskada na ito, kada tank niya, ayan o, meron mga Lucky Bamboo dito na kung saan, ayun nga, maganda rin siyang pang filter dun sa mga, ayun, nakakalis din ng ammonia to mga natin kung paano ginagawa na pag-condition ng beta ni sir since galing nga itong mga beta niya sa Thailand. So dito sir, ano ba yung mga kailangan ginagamit mo dito kapag magkukondisyon? Yan, una sa lahat guys, importante ito, talisay extract. Yan. Napapakuluhan ng daon ng talisay, then ito na, yung kakalabas na. Okay. Yan. Tapos yung pangalawa naman is itong rock salt natin, yan. Rock salt. So, ayan, pakita ni sir kung paano yung gagawin yung pag-ano. So, dito meron na siyang beta tank na may kitapang na to sir, no? May talisay extract. Talisay extract. So, ito yung sample no? Sample. Yan. Ang gagawin mo lang dyan, acclimate for 30 minutes, syempre. Yan. So, ito, napaka-importante nito guys, kahit sila yung mga beta na to. Kasi kailangan, pag once talagang or travel, galing sa travel sila, kailangan natin i-acclimate yan para yung kondisyon. At saka yung, yung temperature ng tubig mas madali ma-adapt ng isda para hindi rin sila ma-water shock. So ayun. So ito lang kasimple sir yung ginagawa mong pag-kondisyon. Ganyan lang. Tapos mababa yung water level. Yun, ito. Yan. 1 to 2 inches. So mapapansin niyo dito guys, 1 to 2 inches lang yung taas. So para mas madali rin sila makapag-adjust kapag galing sa biyahe. So sir, ilang araw niyo pa bago papakainin yan? Ilang araw? Siguro mga 12 hours gano'n bago ko pakainin. 12 hours bago pakainin. So yun. So yung mga ganito hindi pa talaga siya. Kasi syempre, kumbaga jet lag pa yun sir no? Hilong-hilo pa. Kumbaga kailangan makapag-adjust. So dito guys, ayan, speaking ng pagpapakain sa beta. So dito ay gumagamit si sir ng Tubipex. Ayan no. So kung makikita nyo, ito naman yung talagang pinaka-the best na pagkain din para sa mga beta natin. Dahil mataas sa protein content yan. Ayan, make sure lang na i-ano nyo muna, i-quarantine parang ganito para pag pinakain nyo sa beta talagang goods na goods. Naman guys, ayan, papakita ni sir kung paano siya mag-feed ng beta yung pagpapakain. So dito sir, may nakita ako parang ngayon ko lang nakita yung technique na ganito pag magpapakain. Kasi usually ako pag papakainin ko na, diretso Tubipex tapos lagay. Pero sa'yo, nasa bote. Ayan plastic bottle. Plastic bottle na may butas. Na may butas dito guys, ayan. So bali, ito guys, may laman siyang Tubipex. So pakita lang ni sir kung paano yung pagpapakain na ginagawa niya. Ang gagawin dyan, syempre magbubuo yan, di ba? Alugin mo lang. Iyon. Alug-alug mo. Tapos drop lang. Yan, pwede na yan. Yan, kakainin na nila. Ayun pala yun. So bakit sir, anong importansya na
kailangan sakto yung pagpapakain at hindi ma-overfeed. Delikado kasi sila ma-bloated, lalo na tubifex. Yan. Pag na-bloated sila, pwede silang mag-cause ng dropsy, masakit, SBD. Yan. Mga clampin, pag gaganon. Okay. So, eto guys, pakita na. So, first time ko lang din na ma-encounter yung ganitong process ng pagpapakain. Imagine niyo, nasa bote lang, tapos may butas. Ito parang nakokontrol niya yung paglabas ng mga tubifex, yung dami. Yung dami. Ayan, sige sir, pakita natin dito sa mga ibang beta mo kung paano. So, ayan, parang nagpapataka lang na Ajinomoto. Ayan, papatak-patak lang para iwas overfeed. So, dito sir, mga ilang beses ka nagpapakain sa isang araw? 2 times a day ako. Tapos fasting, Sunday at Tuesday. Okay. So, sa isang araw, 2 beses. Tuesday and Sunday, walang pakain yan. Walang pakain. Okay. So, yung panibagong idea na naman guys. Ayan, nakita nyo kung paano na-feed yung mga beta dito ni sir, ng mga imported. Grabe, ayan. Kumindat sa kanila dito. Bali, ikaw, tumatanggap ka ba ng mga bulk order kapag halimbawa, gusto ni client na umorder sa'yo ng maramihan from dun sa Thailand? Oo, tumatanggap naman ako ng bulk orders. PM lang kayo sa FB page kung pwede kayo mag-request kung anong strain yung gusto nyo. And pwede na rin kayo pang-start ng Thai import beta business. Yun, grabe. So, sa mga gusto at nagpaplano magsimula ng ganitong negosyo, or kung kayo gusto lang mag-keep, or kung ano man, so, lalo na yung mga import kasi patok na patok to ngayon sa mga hobbies ngayon, lalo na itong magagandang beta na gaya nito. So, ayan mga kapiskada. So, PM nyo lang sir, at ilalagay ko nga dito yung link ng kanyang FB Beta, yung page niya. At sir, yung store hours again sa mga gusto mag-walk-in. Yan, ang closing natin ay 10 PM. Yun. So, kahit galing ka pa ng opisina, pwede. Aabot. Basta mag-PM lang kayo. Mabilis lang ng mga oras. PM lang para at least alam ni sir na may pupunta rin dito. Yung shipment, paano yung transaction nun? Nationwide guys, ang shipment natin is via Shopee checkout. Yun, basta pag-usapan nyo na lang yung lalo na sa pricing, negotiable naman si sir. So, baka may gusto kayong shoutout sir? Yun, so shoutout nga pala kay Joed's Beta, yan, kaibigan natin yan, pati kay Kila Drip by Vinci, and sa mga tropa ko na nag-fish keep. Yun, so ayun So, check nyo lang yung FB page niya again. So, sir, maraming salamat at pinayagan nyo ako makabisita dito sa gallery mo ng mga magagandang beta rito. Grabe, dito guys, yan, talagang heaven pag pumunta kayo dito dahil sobrang ganda ng mga beta niya guys. Quality, yung sizing ng mga jacket niya talagang sobrang solid na ngayon lang natin nakita. Intense yung mga kulay, ayan So, sobrang worth it yung mga ibabayad nyo guys dahil sa ganito kagagandang mga beta yung makikita nyo. So ayun mga kapiskada, ayan, natapos na tayo dito sa ating vlog. At bago tayo magtapos mga kapiskada, muli ito sa pusong pasasalamat at sa patuloy niyong pagsuporta at pagtangkilik sa ating channel mga kapiskada. Kaya naman guys, shoutout kay Uncle Pestor, kay Romeo Satore, kay John Brian Makatangay, shoutout po sa inyo mga kapiskada. Kay Glenn Cabra, ayan, O'Neill's Beta, Tulat Lirico, ayan, kay CZJ Beta Gapi, kay Bert TV, ayan, shoutout sa iyo pre, ingat lang palagi dyan sa Middle East. At kay Ashley Boy, TB10, RG Algura, Anonymous, kay Ronel Lakinda ng tropa natin na nasa Japan ngayon. Shoutout sa Bok, ingat lagi. At ayun, kay Sir Juan Junior Mendez ng Bulacan, yung nag-avail sa atin ng flower horn saka ng mga gapi yan. So, muli ito, puso pa salamat guys. So, enjoyin lang natin yung hobby at alam ko talagang marami man tayo pinagdadaanan pero tuloy-tuloy lang. Huwag tayo magsasawa, huwag kayo masyado may stress sa buhay-buhay. So, maraming salamat at the next vlog. Let's go!